Hi guys! Good morning! Kamusta kayong lahat? Ito ulit si Mami Nene ng inyong kabatang. Nandito pa rin kami sa resort today. Sarap ng pakiramdam kasi nasa may tabing tabing swimming pool. Ganda ng view ko, diba? Yan. Swimming ng mga bata. Today, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan tayo tungkol sa experience ko, kung ano yung paano ako nakapunta dito. Kasi alam ko marami sa inyo ang nagtatanong sa inyo kung paano ba talaga pumunta ng Dubai, paano ba, ano ba yung mga process, ano ba yung pinagdaanan namin. So, kwento ko muna sa inyo kung ano ang pinagdaanan namin. So, pumunta ako dito noong 2006. Pumunta ako dito noong 2006, pero employment ako. So, may mga iba't ibang klase kasi ng visa. So, merong employment visa, may visit visa, tapos pagdating mo dito, saka may pa-process. Karamihan sa mga pumupunta ngayon kasi mga tourist visa kasi medyo mahirap ang pagpa-process ng employment visa. So, yun. Naswertehan ako noong 2006 na employment visa agad ako. So, inayos nung bayaw ko kasi kumuha sa akin dito. Inayos ng bayaw ko yung visa ko para makapunta dito. So, company employment visa siya. Dumaan ako ng tamang process. Yung iba naman, tourist visa, pumupunta sila rito, tapos saka sila naghahanap ng trabaho. So, yung kwento ko, kinuha ko employment pagdating ko dito, company ang nag-process ng buong residence visa ko. Saka, siguro 1.5 taon ako doon. Saka lang ako ulit nakahanap ng ibang trabaho. So, from residence, ng employment residence, nakahanap ako ulit ng bagong trabaho. So, every time na magpapalit ka ng company, magpapalit ka rin ng visa. So, dito kasi, kailangan meron kang sponsor. So, yung sponsor ang magbibigay sa'yo ng residence visa. So, every time na magpapalit ako ng company, papalit din ako ng visa. So, valid yung visa mo, may 2 taon or 3 years. Kapag non-free zone kasi 2 years. Kapag free zone, 3 years. So, ayun ang una ko, employment, 1.5 taon lang ako doon, tapos lumipat ako ulit sa hotel naman, siguro 6 months lang ako, tapos, yun, tuloy-tuloy na siya, lumipat na ako, siguro nakalibang company na ako, bago ako makarating dito sa company ko ngayon na pinagtatrabaho. So, karamihan sa mga Pilipino, ang visa nila dito, pumupunta sila dito ng visit visa, saka sila naghahanap ng trabaho. Kasi ang kagandahan kapag visit visa, makakapamili ka. Kasi kapag employment ka na, wala kang chance na makahanap agad. Kasi syempre, ginastusan ka na ng company mo, diba? So, pag ginastusan ka ng company mo, hindi ka basta-basta makakalipat. So, yung iba, tourist visa, naghahanap ng trabaho, saka kanila a-apply ng residence visa dito. So, yung residence visa, kailangan company nagpo-provide ng a-applyan ng visa, gagastusan ka. Kaya yung mga ibang company talaga nagiging careful din sila sa pagbibigay ng visa kasi baka biglang umalis, nagastusan na sila, ganun. So yun, ang advantage din kasi ng nagtutourist visa, nakakapamili ka ng minsan may babang offer. Kapag kasi employment ka, wala kang choice yun yung in-offer sa'yo pero kapag tourist visa ka, yun, nakakapamili ka, may chance ka. Kaya lang, ang tourist visa kasi, maximum of 3 months lang. So, kapag hindi ka nakahanap ng trabaho within 3 months, wala kang choice. Magre-renew ka ng tourist visa, mabayad ka ulit. Kasi dati, kailangan mo mag-exit pero ngayon kasi meron ng in-country So, babayaran mo na lang. Pero gastos yun. Medyo malaki talaga ang gagastusin mo kapag nag-tourist visa. Kasi isipin mo, ang bahay, magbabayad ka ng bahay, babayad ka ng visa, plane ticket, lahat-lahat. Yun ang disadvantage. Kasi sagot mo lahat yun Ikaw ang mag-a-apply nun. Sa'yo lahat ang gastos. Pero kapag employment ka, yung company mo na mag-a-apply para sa'yo, ang company mo na magbabayad sa'yo, diretso na ang process ng visa mo. So, pagdating mo dito, aayusin na nila yung the rest ng process. Pero bago ka umuwi ng Pilipinas, applyan kanila ng tourist visa. So, yun ang kaibahan niya. So, dito kasi kapag
kapag ka naka-residence ka na, so company na. So hindi ka makakapag-stay dito sa Dubai hanggat wala kang sponsor. So ang company mo ang mag-sponsor sa'yo, nakalagay na yun sa visa mo, valid yun 2 years or 3 years, nakalagay ang sponsor mo ay ang company. So hindi ka pwede mag-stay dito nang wala kang visa. So, for 15 years, under company sponsorship ako. Meron din namang ibang klase ng visa, yung spouse or wife's visa, tapos yung mga bata, sponsor ng mga magulang. So, kung ang validity ng visa ng magulang ay 3 years, ganun din sa mga bata. Pero syempre, i-apply ng magulang ang sponsor ng bata. Ganun ang mga klase ng visa dito. Pero, kasi nung nag-pandemic na nagkaroon ng maraming tanggalan sa trabaho, marami din ang nahirapan sa paghahanap ng trabaho. So maraming mga nag-tourist visa dito ang naabutan ng pandemic, nahirapan talaga kasi syempre walang hiring. Kaya maraming nahirapan, maraming umuwi. So swertihan din talaga kung makakahanap ka agad ng trabaho at kung ano ang mahahanap mong trabaho. Swerte lang, nagkataon na maswerte talaga ako. Nagpapasalamat ako na naging maswerte kami sa mga company na napasukan namin. Naging maayos ang buhay namin. Sa awa ng Diyos, nandito ang pamilya namin at kasama namin sila. Yun ang pinakamahalaga kasi nga syempre, 'di ba, ang ating pamilya pa rin ang dahilan kung bakit tayo nandito. So sana kung meron kayong ibang question, clarification, or gusto nyong malaman tungkol sa buhay dito sa Dubai, maaari nyo kaming i-comment down below. At tatry kong sagutin sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. See you in our next vlog.